Gusto ko makaisip na kagad ng plano at ng paraan. Dahil kung tumagal pa kami dito ng ilang araw, sigurado, hindi na rin kayang lumayo pa kay Wilson. Di ko na rin kakayanin na posibleng ako pa ang mabaliw. I stayed outside my former condo for 1 hour until I decided to walk in the nearest park. At dahil makulimlim ang panahon, lalo akong ginanahan maglakad kasi walang init. Medyo basa rin ng semento dahil sa mga pag-ulan, pero hindi ako nagpapigil. Nakarating ako sa park. Back in my college days, I'm always here to jog. Wala sa sariling napatingin ako sa coffee shop sa gilid. Di na ako nagdalawang isip pang pumasok doon para bumili ng kape. I ordered my favorite coffee at lumabas na ako kaagad. Naglakad-lakad ako habang umiinom ng kape. Ivana? Biglang laki ang mga mata ko nang marinig ko ang pamilyar na boses na iyon. Bago pa ako makalingon kay Daddy, ay hinablot niya ng braso ko dahilan para matapon sa katawan ko medyo mainit pang kape. Kaya't napasingap ako pero nanatili lang ang galit ko kay Daddy. Natakot ako dahil sa higpit ng hawak niya na parang babaliin niya ang braso ko. Dad? Di na tuloy ang sasabihin ko kasi kinaladkad niya ako papasok sa kotse niya. Di na ako nagpumiglas pa dahil sa pilitan niya akong pinasok sa loob at bahagya niya akong nakasubsob. Daddy? Tingnan mo ang naging resulta ng kalandian mo, Ivana. Dahil sa kati mo nahihirapan si Christine. Galit na sambit niya kaya namutla ako. I tried to open the door but he immediately drove away. Daddy, wala akong kasalanan. Umiiyak na sambit ko pero mabilis lang siyang nagmamaneho na lalo pang nagbigay sa akin ng kaba. I regret so much for having you, Ivana. Sana pinabayaan nilang kita. Sana di nilang kita tinustusan kasi hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Masaya ka ba ngayong naghihirap si Christine? You are using your son to get Wilson. Dad, my son's father is Wilson. I tried to hide him. Lumayo ako noon para sa inyo. Iniwan ko siya para sa inyo, Dad. But this time, please let me be happy. You can't be happy. While Christine is mentally unstable, I won't let you. Hindi ako manonood lang na nasasaktan ng anak ko. I cried so much. Am I not your daughter? Bigla kaming huminto sa harapan ng bahay nila. Lalo pang lumakas ang paghagulhol at pagmamakaawa ko pero parang hindi niya ako naririnig. Muli niya akong kinaladkad papasok at kahit madapa-dapa na ako'y wala siyang pakialam. Daddy? No! No! I cried. Don't call me Dad. Kinaladkad niya ako paket at sumunod na ang tuhod ko sa panghihina at sa bilis ng preno. Bigla tuloy niya akong hinila. This is all your fault. Na makarating kami sa itaas ay kagad niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Christine. Tinapon niya ako papasok kaya naman napahiga ako sa sahig. Look at my daughter. That is all your fault. Sigaw niya sabay turo kay Christine na nasa kama. Daan-daan akong tumingin doon kahit pa nang hihina. Nakahiga pa ako sa sahig kaya tinukod ko ang dalawang braso ko para makita ang kalagayan ni Christine. I gasped when I saw a very pale woman. Halos hindi ko siya nakilala. Kitang-kita na maraming mga kalmot ang braso pati ang mukha niya. Tulog siya ngayon kaya hindi niya alam na nandito ako. Matinding awa ang dumaloy sa katawan ko habang tinitingnan ang kalagayan ni Christine. Kita mo? Nakikita mo ba ang kalagayan ng anak ko? Sigaw ni Daddy sabay sa bunot ng buhok ko. Kaya't sapilitan akong tumayo bago humagulhol. Daddy, I didn't do anything. Tell Wilson to marry her. Papakasalan niya si Christine. Papakasalan niya ang anak ko. Sigaw niya habang sinasabunutan ako, kaya umiyak ako ng umiyak. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Mas lalo ako nakaramdam ng takot na makitang pumasok si Tita Christina. Matalim ang tingin ginagawad niya sa akin kaya unti-unti akong lumuhod. Wala po akong kasalanan. Maawa po kayo. Umiiyak na sambit nito. My son needs me. Malandi ka. Ikaw ang may kasalanan kung ba't nagkaganito si Christine. Inago mo si Wilson. I shook my head a lot of times. Wilson is my son's father. I don't care about you, bastard son. Wilson must marry Christine. Naisubsob ko sa sahig ang mukha ko sa sobra kong pag-iyak. Patuloy akong pinagsasalita ni Tita at ni Daddy na masama na sumusugat sa puso ko. Mom? Dad? Anong ginagawa niyo dito? Get out of here. No. No. Paalisin niyo siya. Paalisin niyo. Biglang nagwala si Christine kaya mabilis akong tumayo. Kagad siyang dinilohan ni Dad pero nagpulot na si Christine ng mga gamit at pinagbabato iyon.
Kita ko kung paano niyang sabunutan ng sarili niya habang nagpupumigla sa yakap ni Daddy. Gulat na gulat ako sa nakikita ko at hindi ako makagalaw. Pero bigla akong tinulak ni Tita Christine pabalaps. At muntikan na akong matumba ng dahil doon. Umalis ka. Kapag nakikita ko ulit, akong papatay sa'yo. Sigaw niya at saka tinulak ako ulit. Tita, what's happening? Di na natuloy ang tanong ko dahil pumasok na siya sa loob ng kwarto ni Christine at pabagsak itong isinara. Ilang sandali pa ako napatulala habang pinapakinggan ng mga sigaw ni Christine sa loob. She is not well. I am sure that something is not right. Ivana? Napakurap ako nang tawagin ako ng kasambahay na mula nooy dito na nagtatrabaho kaya naman kilala ko. Aalis na po ako. Manang? Dali-daling sabi ko. Mabilis akong tumakbo pababa habang sa makarating na ako sa main gate. Hindi ako tumigil sa pagtakbo kahit na nakaramdam na ako ng pagod hanggang makarating ako sa labas ng village. Hingal na hingal ako at kasabay ng paghingal ay pagpupunas ko ng mga luha ko. At habang ginagawa ko yon, bigla nang nag-ring ang phone ko. Kagad ko yung kinuha para tingnan at nang makita na hindi nakasave ang numero ng tumatawag, kagad ako nagka-ideya na si Wilson kaya kinalma ko muna ang sarili ko bago yun sagutin. Where are you? Susunduin kita. My meeting is already done. Bungad niya kaya napanunok ako na mariin. Where's Aaron? In my parents' house. Where are you? Namilog ang mata ko sa narinig. Wilson, saan mo dinala ang anak ko? Ano? Gulat na tanong ko. In his parents' house? With his mother? No way! Nasaan ka? Bakit mo dinala doon si Aaron? Alice there and I will pick you up. Kunin mo si Aaron. Uuwi na ako sa penthouse mo. I said, where are you? Napapikit ako sa Ines at naiinis na rin sa kabilang linya. Uuwi na ako sa penthouse mo. Susunduin kita, I am driving right now. He insisted and I sighed. Fine, sabi ko bago sabihin ang pangalan nitong village. Binaba ko kagad ang tawag, matapos yon kaya aayusin kahit papaano ang sarili ko. Napangawi ako na makita kong namumula kong braso dahil sa higpit na pagkakahawak ni Daddy kanina. I combed my hair and I made sure that I don't look like I'm just got from crying. And after 30 minutes, a familiar car stopped in front of me. Mabilis na bumukas ang driver's seat at lumabas mula doon si Wilson. Kunot ang noo. Bahagya pa ako natigilan dahil sandali kong naalala kanina ang itsura ni Christine. What are you doing here? Tanong niya, nainlingan ko lamang bago ko pumasok sa kotse niya. Where's Aaron? In my parents' house? Kukunin natin siya ngayon. Sabi niya na makapasok sa loob ng kotse. Marahan kong hinimas ang humaapti kong braso, tsaka ako nagpapikit ng mariin. What should I do? Lahat ng galit sa akin na naman. At ano ang nangyayari kay Christine? Ano nangyayari sa braso mo? Bigla ako nagmulat ng mga mata ng dahil doon. Nang lingunin ko si Wilson at nahuli kong nakasulyap siya sa parte ng braso kong nahihimas ko, kagad ko yung tinago. Wala, sabi ko, pero umigting lamang ang panga niya. Batid kong may gusto pa siyang itanong pero laking pasasalamat ko dahil tumahimik na lamang siya. Muling bumalik sa isipan ko ang pagwawala ni Christine. Klarong-klarong sinasaktan niya ang sarili niya. She needs psychiatrist. Wilson, I saw Christine's condition. Mahinang sambit ko habang nakatulala sa harapan. You went there? She's hurting himself. She's turning into something. You went there? I sighed. Nakaramdam ako ng awa para kay Christine at may pagsisi sa loob ko dahil pakiramdam ko ako nga may kasalanan kung bakit siya nagkakaganoon. Is it because of Wilson? It is because of the idea that we have a son, na hindi matutuloy ang kasal nila. Ano pang kayang gawin ni Christine sa sarili niya? She's hurting herself at nakakaawa siya. So you went there. Dad was furious. At binabato niya sa akin ang lahat ng galit niya. Was it really my fault? Ako ba talaga ang dapat sisihin? She is in love with you. Wala sa sariling sambit ko ulit. She is crazy. She wants to marry you. I said she's crazy. Napapikit ulit ako na mariin dahil sa bigla ni Wilson sa pagsigaw. Ngunit ilang sandali lang napabuntong hininga siya. Di ko maintindihan ang mga pumapasok sa isipan ko ngayon. Sobrang naguguluhan ako. Anong gagawin ko? Habang nasa gitna ng biyahe, nakikinig kong tinignan ng phone ko. I checked our flight details
At mas lalo pa ako nanginig na makita na inilipat ng Sunday ang flight namin, hindi the next week. Today is Friday, so we will definitely leave the day after tomorrow. I gasp. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako o hindi. We will have on Sunday. But what about this guy? I closed my phone to look at Wilson. Tutok na tutok siya sa pagmamaneho. He won't let us leave for sure? Paano? Natigil ako sa pag-iisip tungkol sa bagay na yon nang pumasok kami sa isang malaking gate. My eyes widened when I saw the huge mansion. Aaron's inside. Sabi ni Wilson sa hinto ng sasakyan sa tapat ng main door. Lumabas siya at saka pinagbuksan ako ng pinto. Nagdadalawang isip man pero lumabas pa rin ako para makuha na ang anak ko sa loob. May lalaking lumapit kay Wilson at binigay niya rito ang susi ng sasakyan. The mansion is modern style. Sa sobrang laki, kasya yata ang 10 tao sa main door. My father and his family's house is huge. Pero kung iahambing sa mansyon na ito'y lit-lit ng bahay na yon. This mansion has 4 floors. Let's go. Wilson suddenly held my waist. Nanuyo ang lalamunan ko at nagpadala na lang sa kanya papasok. Na makapasok kami, mas lalo pa ako namangha na makita naglalaki ang vases at painting. The receiving area is huge too. Manang, where's my son? Tanong ni Wilson sa maid na yumuko sa harapan namin. Manghang-mangha ako kaya't nakalimutan ko na ang tuluyan ng problema ko kanina. Nasa living room po sila, sir. Kasama po si Madam. Sagot ko dito kaya't biglang nawala ang mangha ko. Madam, is that Mrs. Thompson? Let's go. Sabi ni Wilson saka ako hinila papasok sa hallway. This mansion has so many parts. Kung ako lang ay may maliligaw ako. Di nagtagal narinig ko na ang pagtawa ni Aaron. Mommy? Sigaw nito na makita ako. Kaagad akong lumayo kay Wilson na mapatingin din sa amin ng mga kasama niya. My eyes met Mrs. Thompson's eyes. Si Annie naman biglang tumayo at saka kumaway sa akin. Mommy! Masiyang sabi ni Aaron na tumakbo kagad papalapit sa amin. Kagad ko siyang binuhat sa hinalikan pero matapos yon ay lumapit kagad siya kay Wilson. He kissed his dad's lips and it made me feel happy. Wilson, kumain kayo dito. Your son won't eat without you. Mrs. Thompson said while looking at me. Bigla ako napayuko sa ilang. I ate cake and ice cream. Dad? Aaron said. We need to leave. Wala sa sariling kumapit ako sa braso ni Wilson. Parang di dapat ako nandito. Let's go. Mahinang sambit ko nang lumingon sa akin si Wilson. The food are already here in the dining room. Let's eat all together. Mrs. Thompson said again and I have no strength to look at her now. Pero biglang bumaba si Aaron mula sa pagkakabuhat ni Wilson. At hindi ko lamang nararamdaman ko habang tumatakbo to papunta kay Mrs. Thompson na kagad namang hinawakan si Aaron sa kamay. Let's just eat. Mom won't do anything, Wilson said before holding my hand. Napatingin ako sa kamay niya. Nakahawak sa kamay ko. Imbes na kumalma, mas lalo ko nataranta. Wilson, ate, let's go. Let's eat lunch. Dad is already on his way here. Come on, sabi ni Ali. Let's go. Inigit ako ni Wilson patungo sa dining area. At hindi na ako nakapagreklamo pa. Ramdam na ramdam ko ang pagsunod sa akin ng tingin ng mommy nila. Kaya naman namutla ako ng todo. Wilson guided me to sit but I couldn't. Pero dahil sa panghihina umupo na lamang ako habang nakayuko ng bahagya. Dahil pakiramdam ko, isang maling galaw ko lamang marakakarinig ako ng insulto. Grandma, I will eat with my dad, Aaron suddenly said before sitting on Wilson's lap. Wala sa sariling napatingin ako sa mommy nila Wilson at agad nagtama ang mga mata namin. Her eyes looks calm now, pero sa pagkakataong siya nag-iwas ang tingin para tingnan ang kakarating lamang. They are here, Mr. Thompson said while looking at Aaron and me. May binulong si Wilson kay Aaron kaya kagad tong tumakbo patungo sa matandang Thompson para bumati. I saw how Mr. Thompson kissed Aaron multiple times. You look like me, tawa nito. You look like my daddy, Aaron insisted and he laughed together with Ali, Wilson and their mother. Tanging ako lang ang nanatiling tahimik. Let's just eat. Natatawang sabi ulit ni Mr. Thompson sabay baba kay Aaron ang mabilis namang bumalik sa kandungan ni Wilson. I did not expect this. For real, even in my imagination, I did not see this coming. Some maid served the foods.
Para kaming nasa isang fancy restaurant dahil sa ayos at klase ng mga pagkain. Ivana, right? Biglang tanong ni Mr. Thompson, kaya naman naparunok ako bago tumango. Yes po, kinakabang sagot ko. You raised Aaron very well? Sabi nito kaya't unti-unti, sumiray ang malit ng itis sa mga labi ko. Indeed, raising a child is very difficult, Mrs. Thompson added, and tears literally formed inside my eyes because of unknown reasons. Kapwa sila nakangiti sa akin at ang lahat ng ito'y hindi ko inaasahan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.